Ano? Kapag nga merong problema, ako agad takbuhan nyo? Kaya nga nag-asawa na ako, bumukod na ako, kaya kung ano mang problema nyo, Ma, at Angel, labas na ako dyan. Alam mo naman anak, wala kaming pupuntahang iba. Kailangan ng kapatid mo ng tulong. Visit na tulong yan, oh. Hindi pa ba sapat yung mga binibigay kong pera? Ba't pumunta pa kayo dito sa bahay ko, Ma? Anong tulong ba? Ano ba nangyayari? Mahal, anong nangyari dito? Ba't ang ingay-ingay nyo? Anak, kailangan kasing maoperahan ni Angel. Operahan na. Anong operahan na naman? Lumapit kami dito, kuya, para manghingi ng tulong sa'yo. Ano nga yun, Ma? May breast cancer kasi siya. Hoy, mawalang galang na ha, Ma. Namimera ka ba talaga sa amin? Ha? Ginagawa nyo lang dahilan yung breast cancer yan. Kahit hindi naman totoo. Totoo Ang po, ate. lusog-lusog oh. Totoo po, ate. Kagagaling lang po namin si doktor. Totoo yung sinasabi ko. Pwede bang magsinungaling ako sa inyo? Etong lapit na to, hindi ko na pinag-isipan dahil alam kong kayo lang yung makakatulong sa amin. Ma, tama na. Ano ba? Ang dami nang nabigay ng asawa ko sa inyo. Hindi pa ba yun sapat? Ito na nga eh. Nag-iipon nga kami ng pera para sa future namin. Kasi nga, napaplano na kaming magkaroon ng anak. Tapos nalapit kayo. Yun nga po, ate. Lahat na po, nilapitan namin. Kayo na lang pong pag-asa namin na baka sakali. Renz, nakikiusap ako sa'yo. Buhay ng kapatid mo yung nakasalalay dito. Maawa ka naman. Tulungan niyo kami. Kuya, maawa naman po kayo. Gusto ko pa pong mabuhay. Ma, lahat na lang ba ng ganitong problema sa akin mo iaasa? Alam mo kasi, mayaman na ako. Ngayon, hindi dahil porket mayaman na ako, kailangan ko na kayong iahon sa hirap din. Tsaka ikaw, Angel, kasalanan mo yan kung nagka-breast cancer ka, hindi ka kasi nag-iingat. Hindi ko naman po ginusto yun, kuya eh. Hoy. Sasagot-sagot ka pa? Oh, habang hindi pa yan lumalala, yung breast cancer mo, magtrabaho ka. Kayo ni Mama, ang lulusog nyo. Pakasa na lang kayo lagi. Renz, huwag naman ganito. Tulungan mo kami. Kung may lalapitan akong iba, hindi kami magpupursige ng pagmamakaawa sa'yo. Renz, alam ko ikaw lang makakatulong sa amin. Eden! Maalam mo ba, magkano na yung naiipon ko sa bangko tapos itutulong ko lang sa inyo? Alam mo, kahit anong mangyari sa'yo, Angel, kahit kapatid kita, walang pakialam ma, kahit may breast cancer yan. Huwag niyo ako lapitan, hindi ako charity. Ang puntahan niyo yung mga gobyerno kung sino man pwede niyong tulungan, humingi ng tulong doon. Huwag kayong mamilit. Kita nyo, oh, nag-aaway na tayo. Kasi nga, ayaw naming magbigay sa inyo. Masyado kayo eh. Tama na. Alam mo, mabuti pa, lumayas kayo sa bahay ko kasi hindi ko kayo tutulungan. Kahit magalit kayo sa akin, kahit mawala na tayo ng connection, wala akong pakialam. Malis na kayo! Narinig nyo? Alis na! Kapal na mukha nito. Bet, wala na talaga akong malapitan. Kahit nang magkakaawa na ako sa mag-asawa ni Renz, talagang hindi kami pinagbigyan. Kailangan maoperahan ni Angel. Sige na naman po, ate. Gusto ko pa pong mabuhay. Gustuhin ko man po talaga, Aling Gina, pero sapat lang po talaga yung kinikita ngayon ng restaurant ko eh. Saka sobrang tumal po kasi. Pasensya na po talaga. Sige po, naiintindihan namin. Sige po. Niisip ko lang kung saan talaga kami pupunta. Sige po, maiwan ko lang po muna kayo ha. Sige. Paano na po tayo nun? Kaya nga eh. Kailangan humanap pa rin tayo ng paraan kung anong hahanap ako ng mga tao na tutulong sa atin talaga. Kahit na pagsilbihan ko sila. Kahit na magpakatulong ako para lang maoperahan ka. Lawrence? Ano ba? Hanggang dito ba sinusundan nyo kami, ha? Anong bang ginagawa nyo dito, Ma? Nangihiram kami ng pera kay Ibet. Hindi ka namin sinusundan. Alam nyo sa ginagawa nyo, pinapahiya nyo yung angkan nyo. Hiram kayo ng hiram. Maayos pa nga yung pangangatawan nyo, di ba? Kuya, Magtrabaho ka kasi, Ma. Kung gusto mo ipagamot yung anak mo na may breast cancer, magtrabaho ka. Tapos ikaw naman, di pa naman siguro ganun kalalayan,
magtrabaho ka din para may pangpagamot kayo. Kaya naman namin magtrabaho, Renz. Ang problema, naghahabol ako ng oras. Kailangan mong operahan ng kapatid mo bago kumalat yung cancer niya sa katawan niya. Ay nako, puro kaartehan lang yan. Tingnan mo yung mukha, oh. May panahon pa nga para mag-lipstick. Oh, saan banda yung sakit niyan? Tsaka Renz, wag na wag mo yan tutulungan ha. Alam mo kung bakit? Mababawasan yung pera natin. Pati yung pangluho ko. Hindi ko naman din talaga kargado na yan. Ma, alam nyo, wag na kayo mangutang kung saan-saan. Gumawa na lang kayo ng paraan. Tsaka, hakaya kayo. Tara na nga, Eden. Grabe yung ugali ng kuya mo. Nahawa na sa asawa niya. Di naman niyang ganyan dati. Kaya nga po eh. Naging asawa niya yung babaeng niya, sumama na yung ugali. Tara na nga. Oh, Aling Gina? Kilala mo ko? Angel? Aling Gina, ako po to, si Rendon. Rendon Reyes, ako. Hindi niyo po Rendon? ba natandaan? Rendon, ikaw na ba yan? Opo, ako na po ito. Ako po yung tinutulungan niyo nung bata pa ako para makapag-aral. Ma, siya po ba yung kinukwento niyo noon? Oo, napakatikas naman bata nito. Kumusta ka na? Ayun na nga po, dahil po sa tulong niyo, nakapagtapos po ako ng pag-aaral at ito po, doktor na po ako ngayon. Doktor ka na? Opo. Rendon, ang totoo, kaya kami nandito. Nanghihiram kami ng pera dito sa may-ari. Baka sakaling matulungan mo naman ako. Kasi etong anak ko, kailangang maoperahan sa breast cancer. Wala kaming kapera-pera. Saan ba ako pwedeng lumapit? Breast cancer po ba? Huwag po kayong mag-alala. Madali lang po yan para sa akin. Siguro po, maganda po ngayon na sumama po kayo sa akin. Kasi total, utang ko rin naman po sa inyo kung bakit ako ganito ngayon. Siguro po panahon naman para ako yung tumulong sa inyo. Talaga po? Kay Rendon? Diyos ko, Rendon! Hulog ka ng langit sa amin! Hindi ko nga alam saan kami pupunta. Anak, Paano na mapapakoperahan po ba? kita. Siguro po, tara muna. Sige. Salamat ha! Opo. Anak, natutuwa naman ako sa'yo. Sipin mo, cancer-free ka na. Talagang tama-tama lang na lumabang ka sa buhay mo. Noon kasi, pag umiiyak ka sa akin, sinasabi mo, ayaw mo na mabuhay. Kita mo, pareho natin pinaglabanan yan. O di ba? Okay na okay ka na ngayon. Oo nga po eh. At hindi mo aakalain na magiging itong business natin. Magiging ganito ka boom, di ba? Alam mo, gusto ko na magtampo sa'yo. Pagod na ako sa order. Kailangan mo magdagdag anak ng maraming tao. Nako, mami, ako nang bahala dun. Oo, as soon as possible yun dahil yung orders natin hindi na makaya. Pero mami, malaking pasasalamat ko pa rin kay Sir Rendon na tinulungan niya tayo. Hindi naman tayo makakarating dito kung hindi niya tayo tinulungan. Malaking bagay talaga. Napakalaking bagay ng ginawa natin sa taong yun. At minsan pa ako naniniwala, di ba? Yung pag mabuti ka sa tao, di ba? Ibabalik yun. Karma. Ganon. Ma, Angel, dumiretso na ako dito, kinapalan ko na yung mukha ko kasi nabalitaan ko na maganda na yung buhay nyo. Yung asawa ko kasi si Eden, naubos na yung savings namin, nabaon na kami sa utang. May leukemia yung asawa ko, baka pwedeng tulungan nyo ako, Angel. Ano kuya? Kung kailan maayos na yung buhay namin, tsaka ka naman lalapit sa amin. Angel, kapatid mo pa rin naman ako, ma. Kausapin mo naman si Angel. Total, ikaw naman yung nanay namin, di ba? Matitiis mo ba ako, anak mo ko? Yung asawa ko, nag-aagaw buhay. Ma, maawa na po kayo sa akin. Nabibilang na lang po yung araw ko kung hindi ako mabibigyan ng huwastong gamot. Angel, kalimutan na natin yung nangyari dati. Patawarin niyo na ako. Nung gabing pinaalis nyo kami sa pamamahay nyo at sinabi nyong bahala na kami sa buhay namin, kinalamutan ko na rin na may anak pa akong isa. Sobrang hirap ng pinagdaanan namin ng kapatid mo na kayang-kaya mong tiisin ng panahon yun. Angel, ma, sorry na. Kalimutan na lang natin yun. Ang importante sa akin, matulungan nyo ako. Yun lang naman, yung asawa ko, oh. Parang awa niyo na po. Maawa naman kayo sa akin. Yung asawa mo, pero nung nakabingit sa kamatayan yung kapatid mo, natiis mo rin kami. Kuya, napakasakit ng ginawa mo sa akin bilang kapatid mo. Angel,
Ano ba, kailangan ko pa ba lumuhod? Patawarin mo na lang ako. Ako nga kuya, halos ikamatay ko na rin nung araw na yon. Si mama kung sino-sino nang pinaglalapitan niya, pero wala kaming malapitan. Ikaw na lang sana ang pinakahuling tutulong sa amin, pero pinagtabuyan mo pa rin kami. Ma, anong gagawin ko ngayon? Aalis kayo dito. Ha? Aalis kayo dito at gagawa kayo ng paraan, kagaya ng pinagawa mo sa amin. Doon ka kukuha ng lakas ng loob, ng tibay ng kalooban para malampasan niyo yung pagsubok niyo. Hindi madaling magpatawad, Renz. Kahit gustuhin ko. Pero ma, baka matagalan pa yung paghahanap ni Renz ng pera para panggamot ko. At Eden, sa totoo lang niya, wala na kaming pakialam sa inyo kung saan kayo lalapit o saan kayo pupunta. Sige na, umalis na kayo. Siguro sa darating na panahon, baka pwedeng mag-usap-usap tayo ng maayos. Sa ngayon, Halika na.